Narito ang mga latest updates sa mga trades ng Titan Ultra Giant Racers ngayong ongoing All Filipino Cup. Calvin Abueva sa Barangay Ginebra, San Miguel at Joshua Monson sa San Miguel Beermen. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Nitong mga nakalipas na linggo ay napakainit ng usapan tungkol sa pinakabagong koponan na Titan Ultra Giant Racers. Marami kasing naglalabas ang balita tungkol sa mga trade talks tungkol sa mga players ng Titan Ultra Giant Racers na sila Calvin Abueva at Joshua Monson, at pati na rin ang kanilang head coach na si Coach John Cardel. Sa ngayon, 2 wins and 6 losses ang Titan Ultra Giant Racers at nanganganib na ma-eliminate sa ongoing All Filipino Cup dahil sa masasabing mabibigat ang mga makakalaban nila kapag ka nag-resume na ang PBA ngayong December 5. At dahil nakabreak nga ang PBA mula pa noong November 17, ay hindi na nawala ng usapan pagdating sa mga trade talks tungkol sa Titan Ultra Giant Racers. Siguro'y dahil na rin yan sa mga pahayag mismo ng mga matataas na opisyal mula sa Titan Ultra Giant Racers sa pangunguna ng kanilang team owner na si Brian Kaluntok at ang kanilang team manager ngayon na si Adrian Ang Lim. Matatandaan na bago pa man magkaroon ng break ang PBA ay marami na nga naglalabasang issue na meron pang mga susunod na players na mate-trade mula sa Titan Ultra Giant Racers na nasimulan nang i-trade nila ang kanilang rookie na si Chris Kun papunta sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. At magmula nga noon ay tanong na ng nakararaming fans ng PBA ay sino pa kaya ang susunod na mate-trade na players ng Titan Ultra Giant Racers. Masasabing isa sa pinakamatunog na player ng Titan Ultra Giant Racers na sinabi mismo ng kanilang team owner na si Brian Kaluntok at ang kanilang team manager din na si Adrian Ang Lim. Nasa trading block nga itong si Joshua Monson, pero exclusive lamang umano ang mga trade offers dito kay Joshua Monson kung big man o sentro ang ipapalit ng ibang koponan sa Titan Ultra Giant Racers. Ayon sa dalawang matataas na opisyal ng Titan Ultra Giant Racers ay hanggat maaari ay gusto raw nilang mapanatili nila sa kanilang koponan itong si Joshua Monson dahil sa magandang ipinapakita nito sa kanilang koponan, kahit nga masasabing 2 beses na itong nagpapatalo ng laro nila na ayon naman kila Brian Kaluntok at Adrian Ang Lim ay hindi rin naman maiiwasan dahil na rin sa bago pa nga lang ng kanilang koponan at hindi pa sanay sa mga close-out games kaya nung nangyari nung kalaban nila ang Rain or Shine Elasto Painters at ganun din nung kalaban nila ang NLEX Road Warriors, kung saan sinisisi ng nakararaming fans ng Titan Ultra Giant Racers at maging ng mga fans ng PBA na itong si Joshua Monson nga umano ang dahilan kung bakit natalo ang sanay panalo na nun ang Titan Ultra Giant Racers sa dalawang laban na yon kontra Rain or Shine Elasto Painters at NLEX Road Warriors. At magmula nga noon ay lalong lumakas yung mga ugong na talagang ite-trade na nga daw umano itong si Joshua Monson dahil sa mga nasabing dalawang pagkatalo. Pero nang magbigay nga ng pahayag ang Titan Ultra Giant Racers team owner at team manager ay pinabulaanan nila ang mga nasabing issue na ite-trade nga nila itong si Joshua Monson, pero hindi raw nila isinasantabi kung merong mga offers na darating sa kanila para dito kay Joshua Monson, basta lamang umano big man o sentro ang ipapalit ng ibang koponan sa kanila. At dito na nga naglabasan yung mga balita na itong si Joshua Monson nga daw ay mapupunta sa San Miguel Beermen. Ang hinihingi daw kapalit ng Titan Ultra Giant Racers ay ang backup na center ni Junmar Fajardo na si Mo Tautua. Hanggang ngayon ay putok na putok pa rin ang balita na itong si Mo Tautua nga ang hinihinging kapalit ng Titan Ultra Giant Racers para umano maibigay nila sa San Miguel Beermen itong si Joshua Monson. Naibigay na umano ng Titan Ultra Giant Racers ang mga trade fillers sa San Miguel Beermen at hanggang ngayon ay naghihintay na lamang umano sila ng sagot mula sa kampo ng San Miguel Beermen tungkol sa trade offer nila para sa sentro na si Mo Tautua.
Sinasabing ginawa ng Titan Ultra Giant Racers ang nasabing trade sa San Miguel Beermen para mapunan yung pwesto na talagang malaki ang pagkukulang ng Titan Ultra Giant Racers, which is yung center position. Ayon sa management ng Titan Ultra Giant Racers, ay magiging malaking bagay umano itong si Mo Tautua sa kanilang koponan kung sakali nga natatanggapin ng San Miguel Beermen ang trade offer nila para dito kay Mo Tautua. At ang magiging kapalit nga ay si Joshua Monson, at ang mangyayari nga daw ay isang one-on-one trade. At ang feedback naman mula sa San Miguel Beermen ay interesado nga daw sila kay Joshua Monson, pero hindi pa raw sila handa na ibigay si Mo Tautua sa kahit anong koponan, partikular na sa Titan Ultra Giant Racers dito sa kanilang trade offer. Ayon mismo kay Coach Leo Austria, ay sa ngayon ay hindi nila pakakawalan itong si Mo Tautua dahil napakalaking bagay ang ginagawa nito sa San Miguel Beermen frontline, dahil sa ngayon nga ay madalas na silang pinagsasabay ni Junmar Fajardo para bumuo ng Twin Tower combination ng San Miguel Beermen, dahil nakikita nga ni Coach Leo Austria na magandang tinatakbo ng kanilang opensa kapag magkasabay sa loob sila Junmar Fajardo at Mo Tautua. Kaya sinasabing bilang counter offer nila sa Titan Ultra Giant Racers ay imbis nga na itong si Mo Tautua at isang one-on-one trade kay Joshua Monson ang mangyayari, ay sinasabing ino-offer nila ang dalawa sa mga bench players nila na sila Jeron Teng at Andreas Cahilig. At ang mangyayari nga sana ay isang 2-on-1 trade bilang kapalit ni Joshua Monson. Pero hindi pumayag dito ang Titan Ultra Giant Racers at patuloy itong nagmamatigas na si Mo Tautua lamang ang kanilang gustong maging kapalit ni Joshua Monson para maibigay nila ito sa San Miguel Beermen. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin ang Titan Ultra Giant Racers na i-consider pa rin ang San Miguel Beermen kung kanilang ino-offer na one-on-one trade sa pagitan nila Joshua Monson at itong si Mo Tautua para mai-address ang kakulangan ng Titan Ultra Giant Racers sa isang natural center. At ayon nga mismo sa kanila, itong si Mo Tautua ang magiging sagot sa frontline at center position na problema ng Titan Ultra Giant Racers ngayong ongoing All Filipino Cup at maging sa kabuuan na rin ng 50th season ng PBA. At dahil ayaw pang tanggapin ng San Miguel Beermen ang offer ng Titan Ultra Giant Racers na isang one-on-one trade sa pagitan nila Mo Tautua at itong si Joshua Monson, ay sinasabing ino-offer din itong si Joshua Monson ng Titan Ultra Giant Racers sa ibang koponan sa PBA, partikular na mismo sa SMC, kung saan meron din sila umanong trade offer sa Barangay Ginebra San Miguel at ganun din sa kanilang sister team na Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Pero yung mga offers na yon ay hindi ganun kaseryoso at hindi masyadong pinupursige ng Titan Ultra Giant Racers Management sa Barangay Ginebra San Miguel at Magnolia Chicken Templados Hot Shots, di tulad ng pagpupursige pangungulit nila sa San Miguel Beermen para makuha nga si Mo Tautua. Sa ngayon, patuloy pa rin umano nilang paglalaruin itong si Joshua Monson sa kanilang koponan hanggat walang trade offer na naaaprubahan para sa kanilang hinihinging big man, lalo na yung sa San Miguel Beermen na si Mo Tautua. Pero ayon mismo sa kanilang management ay offer pa rin sila sa ibang big men mula sa ibang koponan para dito kay Joshua Monson na sinasabing exclusive trade lamang para sa isang natural center para mai-address ang pagkukulang nila sa center position ngayong 50th season. Yan naman ay isang post mula mismo kay Calvin Abueva sa isa sa mga social media accounts niya. Medyo may patama ang post na yan ni Calvin Abueva na para bang nagpapahiwatig na malapit na nga itong matrade papunta sa isang koponan na gumagamit ng isang pulang uniform. At ang mga koponan lamang na gumagamit ng pulang uniform sa PBA ay ang San Miguel Beermen, Phoenix Fuel Masters at ang Barangay Ginebra San Miguel. Kaya maaaring alinman sa tatlong koponan ang tinutukoy ni Calvin Abueva sa kanyang post, kung saan ay parabang nagpapahiwatig nga ito na mate-trade siya sa isang koponan na gumagamit ng pulang uniform.
Hindi naman siguro ito magbabalik sa Phoenix Fuel Masters dahil minsan na nga siyang itrade ng nasabing kupunan papunta sa Magnolia Chicken Templados Hotshots. Kaya napakalabo na talagang mangyari na bumalik pa ito sa Phoenix Fuel Masters. Hindi rin naman siguro San Miguel Beermen dahil marami ng kaposisyon doon si The Beast Calvin Abueva. At masasabing hindi bagay ang style of play nitong si Calvin Abueva sa offensive pattern ng San Miguel Beermen. Kaya maaaring ang nag-iisang koponan na lamang na gumagamit ng pulang uniform sa tatlong ating nabanggit at ito nga yung Barangay Ginebra San Miguel ang tinutukoy ni The Beast Calvin Abueva na posibleng mapuntahan niya sa pamamagitan ng isang trade. Noon pa mang na-trade itong si Calvin Abueva papunta sa Northport Batang Pier, ang dating nagmamay-ari ng prangkisa nitong Titan Ultra Giant Racers ay talagang putok na ang balita na stopover lamang niya ang Northport Batang Pier at mapupunta rin ito sa mga kupunan ng SMC na alinman niya sa San Miguel Beermen o kaya ay itong Barangay Ginebra San Miguel. Pero mas matunog niya na sinasabing magiging next destination itong si Calvin Abueva ay ang Barangay Ginebra San Miguel dahil na rin nga umano gusto ni SMC Sports Director Al Francis Chua na mapunta ito sa kanilang koponan sa Barangay Ginebra San Miguel dahil ito nga umano yung kinakailangan ng kanilang koponan na magpapa-energize sa Barangay Ginebra San Miguel crowd. Pero ang problema nga, parang hindi gusto ni Coach Tim Cone itong si Calvin Abueva sa Barangay Ginebra San Miguel at sa Triangle Offense dahil ang masasabing tipong player ni Coach Tim Cone ay yung mga player na matatangkad at napaka-flexible o po pwedeng maglaro ng 2 hanggang 3 posisyon. Kung tutuusin, kaya din yun ni Calvin Abueva. Yun nga lang, undersize nga ito sa pagiging stretch 4 na madalas niyang ginagawa ngayon sa Titan Ultra Giant Racers. At sa panahon ngayon ay undersize din ito sa pagiging small forward. At masasabing ang tamang posisyon na lamang ngayon dito kay Calvin Abueva para sa kanyang height na 6'2" ay ang pagiging 2 guard o shooting guard. Pero sa philosophy ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra San Miguel at sa mga dati niya ring kupunan ay mas pinapaboran nito yung mga mas matatangkad na players at madalas pa nga ang pinipili nito ay mga field foreign players na matatangkad na nakakapaglaro nga ng multiple positions. Kumbaga, ang tipo nitong si Coach Tim Cone ay isang field foreign player na nakakapaglaro mula stretch 4, small forward hanggang shooting guard at baka kinakailangan pa nga na maging point guard. At ang parang height requirement ni Coach Tim Cone ay 6'5". At bilang patunay nga dyan ay ang mga present players ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel na sila Stephen Holt na may height na 6'4" na kayang maglaro mula point guard hanggang small forward. At ganun din si Jeremiah Gray na kaya din maglaro mula point guard hanggang small forward. At ang dating player ng Barangay Ginebra San Miguel na si Jamie Malonzo na may height naman na 6'7" pero nakakapaglaro ng 3 posisyon mula stretch 4, small forward hanggang shooting guard. Kaya maaaring pasok sa criteria na yon si Calvin Abueva sa multiple positions played para sa isang player. Pero masasabing bagsak naman pagdating sa height na 6'2". At yung hindi pagiging field foreign player nitong si Calvin Abueva ay may consideration naman ayon mismo kay Coach Tim Cone. Pero yung laruan nitong si Calvin Abueva na run and gun ay masasabing hindi talaga bagay sa triangle offense ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya kahit gustuhin ni SMC Sports Director Al Francis Chua na mapabilang itong si Calvin Abueva o makuha nila via trade mula sa Titan Ultra Giant Racers, ay mukhang hindi naman ito papayagan ni Coach Tim Cone dahil nga hindi ito yung tipong player ng nasabing coach ng Barangay Ginebra San Miguel. At sa mga pahayag din ng team owner na si Brian Kaluntok ng Titan Ultra Giant Racers at ganun din ng kanilang team manager na si Adrian Ang Lim ay lahat umano ng players ng Titan Ultra Giant Racers ay nasa kanilang trading block o ibig sabihin daw ay po pwede nilang i-trade basta maganda ang offer sa kanila maliban lamang umano dito kay Calvin Abueva na masasabing perfect definition ng kanilang brand
at product na Titan Ultra Giant Tracer. Ayon sa dalawang matataas na opisyal mula sa Titan Ultra Giant Tracers ay hindi umano nila pakakawalan o ite-trade itong si Calvin Abueva dahil magmula nang makuha nga nila ito mula sa Northport Batang Pier ay talagang gustong-gusto na nila ang pinapakita nito, lalo na nang magtala ito ng kanyang career high na 41 points sa unang laban mismo ng Titan Ultra Giant Tracers na nagbigay sa kanila ng kanilang unang panalo sa PBA bilang bagong prangkisa. At simula na maglaro nga itong si Calvin Abueva sa Titan Ultra Giant Tracers ay hindi pa ito bumababa sa double digit scoring. Ang pinakamaganda nga umano dito kay Calvin Abueva ay yung napakataas nitong energy sa loob ng court na bagay na ikinakatuwa ng husto ni Titan Ultra Giant Tracers team owner Brian Kaluntok. At dahil nga daw doon ay nahahawa rin ang kanyang ibang teammates. Kaya kahit masasabing undersize nga sila ngayong All Filipino Cup ay makikita umano sa karamihan sa kanilang mga laban na hindi basta-basta nagpapatinag ang Titan Ultra Giant Tracers, lalo na nga umano sa pangunguna nitong si The Beast Calvin Abueva. Kaya ayon nga dito kila Adrian Ang Lim na team manager ng Titan Ultra Giant Tracers at ganun din ang kanilang team owner na si Brian Kaluntok ay hindi nga nila pakakawalan itong si Calvin Abueva. At sinabi pa nga na sa kanilang kupunan na ito magre-retire sa kanyang PBA career. Kaya para daw dun sa mga fans ng Barangay Ginebra San Miguel na hanggang ngayon ay patuloy pa rin umaasa na mapupunta at mate-trade sa kanilang kupunan itong si Calvin Abueva ay hanggat sila umano ang team owner ng Titan Ultra Giant Tracers ay hindi nila pakakawalan at ite-trade itong si The Beast Calvin Abueva. Anong opinion mo dito sa sitwasyon ni Joshua Monson? Kahit nga pasok ito sa top 5 scorers ngayong ongoing All Filipino Cup ay nasa trading block pa rin ng Titan Ultra Giant Tracers ayon mismo sa kanilang team owner na si Brian Kaluntok. Pero exclusive lamang umano itong si Joshua Monson pagdating sa trade kung big man o sentro ang ibibigay ng ibang koponan sa kanila. At ang lumalabas nga ngayon na balita ay isang one-on-one trade na pinopropose ng Titan Ultra Giant Tracers sa San Miguel Beermen kung saan tinatarget nga nila si Motaw Tua. Pero hanggang ngayon ay ayaw pa rin umano itong bitawan ng San Miguel Beermen kahit na interesado nga sila dito kay Joshua Monson at nagbigay pa nga ng counter offer na Jeron Teng at Andreas Kahilig na 2-on-1 trade kapalit sana nitong si Joshua Monson na tinanggihan naman ng Titan Ultra Giant Tracers. Ano ang posibleng mangyari dito sa trade na ginagawa ngayon ng Titan Ultra Giant Tracers sa San Miguel Beermen at ganun din sa ibang koponan para makakuha ng isang tinatarget nilang big men na natural center para mapunan yung pwesto na may pagkukulang ang kanilang koponan? Bago kaya ang trade deadline ngayong All Filipino Cup ay mapunta na sa San Miguel Beermen itong si Joshua Monson at makumbinsi kaya nila sa kanilang pangungulit ang San Miguel Beermen na ibigay na sa kanila ang tinatarget nilang sentro na si Moala Tautua. At ano naman kaya ang gustong ipahayag ni Calvin Abueva sa kanyang social media post na yan na para bang nangangahulugan na mapupunta na nga siya sa Barangay Ginebra San Miguel? Totoo kaya na mangyayari na mate-trade itong si Calvin Abueva papunta sa Barangay Ginebra San Miguel? O baka nagbibiro lamang itong si Calvin Abueva sa mga fans ng Barangay Ginebra San Miguel na mapupunta siya doon sa pamamagitan ng isang trade? At tototohanin din kaya ng team owner ng Titan Ultra Giant Tracers na si Brian Kaluntok na kahit kailan hanggat sila ang umahawak ng kanilang koponan ay hindi umano nila ite-trade itong si Calvin Abueva sa kahit anong koponan sa PBA at sinabing sa kanila lamang ito magre-retire sa kanyang PBA career. Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.